Yan, nagbabalik ang ating reaction video dito sa ating Master PH at ang ating pag-uusapan ngayong araw na ito kung walang iba kundi si Senator Bato na kung saan ay naglabas ng kanyang sinabi dito sa sa Bombo Radio, no? Kuha ito ng Bombo Radio, Iloilo, no? At ang sabi niya dito, basahin daw yung nakasaad doon sa papel na kung saan ay meron siyang nilabas na dismissal, no, para dito sa impeachment trial ni Sara Duterte. Ito po ay pinapakalat na at iba't iba ang mga nakakatanggap na mga senador pero wala pong pangalan ang papel na ito na pinapakalat. Kung sino talaga ang author ng papel na ito ng nagpapadismiss ng kaso ni Sara Duterte, no? Yan ang ating pag-uusapan ngayon sa ating reaction video na ito. Ito po ang Master PH. Please comment down below kayo, like at subscribe sa ating channel. Bibigyan natin ng reaction itong sinabi ni Bato, no? At makikita niyo dito na katapingan niya si Amy Marcos. At ipaparinig ko lang sa inyo ng bahagya itong kanyang sinabi, no, na tungkol ito sa kumakalat na dismissal na kaso ni Sara Duterte sa kanyang impeachment trial, ano. Ipaparinig ko lang sa inyo. Please comment down below kayo, ha. Sabi niya rito, self-explanatory ang papel na ito. Yung kanyang yung kumakalat na papel na yan, self-explanatory. Ibig sabihin doon, pag nabigyan o nabasa nyo itong papel na ito, intindihin nyo ng mabuti at i-explain nyo ng mabuti sa naka-explain naman dyan sa papel na yan kung ano ang dismissal order na yan, ano. Ayan, oh. Magtataka ka rito bakit ayaw niyang sabihin sa Bombo Radio, no? Ayaw niyang iparinig kung ano man ang nakasaad sa dismissal na yon, no? Ayaw niyang sabihin kung anong nakalagay doon sa papel na yon. Gusto niya mangyari direct ka na basahin mo yung dismissal na papel na yon para maintindihan mo. Ayaw niyang magbitaw ng salita na nanggaling sa kanya itong papel na ito, no? At parang umiiwas si Bato rito sa kumakalat na dismissal, no? Napansin nyo si Amy Marcos parang sunod-sunuran, parang tuta na lang. Parang tuta na lang sa kanila. 'Di ba? Si Amy Marcos parang sunod-sunuran na lang diyan, no? Oh. Wala siyang salita na nanggagaling sa kanya kung ano masasabi niya dito tungkol sa mga kanyang mga kapartidong Duterte, no? Dahil pinagtatanggol niya nga itong mga Duterte. Kaya parang ang sabing mga tao, parang naging chimay, no? Parang naging katulong si Amy Marcos dito. Marami pong nagdududa rito na kung saan nanggaling itong dismissal na ito na kaso ni Sara Duterte. Marami talagang nagdududa. Kasi kung iisipin nyo ng mabuti, ilan ba mga senador na pro Duterte, no? Sila Bongo, yan, sila ni Bato, no? Si Che Escudero, maaring si Amy Marcos, itong si Tolentino, di ba? Tawag ito, isa sa kanila ang maaring naglabas ng dismissal na papel letter na yan na para hindi matuloy itong impeachment trial ni Sara Duterte, no? Kung si Bato ang nagsulat nito, maaring siya talaga maimbestigahan dito, no? Mapapansin nyo kung bakit talagang super kampi, no? Talagang kumakampi si Bato rito, no? Talagang naghahanap ng paraan kung paano ma-dismiss ang kaso ni Sara Duterte. Samantalang, sabi nga ng mga eksperto dito, dapat hindi si Bato ang gumagawa ng dismissal letter na yan. Dapat mismo si Sara Duterte ang gumagawa ng dismissal letter na yan para ma-dismiss yung kaso niya. Hindi naman siyang ini-impeach dito, di ba? Si Sara hindi naman ang ini-impeach dito. Bakit si Bato ang nagpapakalat o sino man ang nagpapakalat na mga senador na may dismiss ang kaso na ito, ba? Dito sabi niya kasi basahin nyo, no? Self-explanatory ang letter na ito, no? Bahala na kayo na magbasa niyan, ba? Ayaw niya sabihin.
sino kaya ang author nitong dismiss na kaso na ito, no? Samantalang dapat talaga ang mangangamay nito ay si Sara Duterte, hindi ang mga senador, kasi ang mga senador ay ang tumatayo na jurors diyan, o yung mga lawyers, o yung talagang sila yung tatayo na hurado sa impeachment trial ni Sara Duterte. Hindi dapat sila nakikialam diyan. Dapat ang trabaho ng mga senador ay nasa kalagitnaan sila. Nasa gitna ang mga senador at hindi sila kumakampi kay Sara Duterte dahil juror sila dito. Hurado sila, no, mga senador. Ngayon, dahil sa kitang-kita naman din talaga ng mga senador ni Sara Duterte ay mga pro Duterte talaga, halatang halata na kumakampi sila sa pamilyang Duterte, no? Yan nga ang mga pinag-uusapan ng mga tao rito na dapat nasa gitna ang mga senador. Hindi sila kumakampi kay Sara Duterte dahil pagdating ng impeachment trial ay maging hurado sila. Pero di ba, kitang-kita na talaga ang pagkampi ni Bato kay Duterte, kay Sara. Basahin na lang yung resolution. You will understand everything. Basahin niyo yung resolution. That's very self-explanatory. Ayun, mabasa niyo na po ano yung sinasabi ko. Sa lubing mo. Oh, ibig sabihin siya talagang may akda ng dismissal na kaso na ito dahil kung ano daw ang nasa loobin niya. O di ba? Sa kanya nang galing kay Bato ito, nasa kanya talaga nang galing itong dismissal na letter na ito na pinapakalat sa Senado. O di ba? O pakinggan niyo nang mabuti kung anong binanggit ni Bato rito. Oh. Sa lubing mo. Oh. Oh, sa loobin niya. Oh, di ba? Maraming mga tawag dito, usap-usapin ng mga vlogger sa social media. Sino ba talaga ang nagkalat ng letter na ito na i-dismiss ang kaso ni Sara Duterte? Samantalang dito, kung mapapansin mo, si Bato mismo ay nagbanggit na kung ano ang nasa saloobin niya. Dito siguro sa dismissal letter na ito, na para maitigil itong impeachment trial ni Sara Duterte. Huling-huli si Bato rito. Ito, mismo sinabi niya, basahin nyo kung anong nasa loobin ko. Oh, ibig sabihin yung letter na yun kung anong nasa loobin niya. Ibig sabihin siya yung may akda nitong dismiss na letter na ito para hindi matuloy itong impeachment trial ni Sara Duterte. Tingnan, pakinggan nyo na mabuti ha. Oh. Ayun, mabasa niyo na po ano yung sinasabi ko. Oh. Sa lubing mo. Oh. 'Di ba? Basahin nyo para malaman nyo kung ano yung nasa loobin ko. Oh, sabi ni Bato yan. sabi ni Bato mismo. Ibig sabihin sa kanya nanggaling yun. Yung letter na yun na i-dismiss ang impeachment trial ni Sara Duterte. 'Di ba? O maraming mga komento rito na pwede natin basahin para naman marinig ninyo kung gaano na talaga nagagalit ang taong bayan sa mga senador na kumakampi kay Duterte na imbis na gusto natin marinig, no? Kumbaga, bawal na itong i-dismiss ang kaso na ito kasi nga naipasa na ito sa Kongreso. Matagal na itong naipasa, sabi nga ni Risa Ontiveros. February pa ito na ipasa ang kaso ni Sara Duterte. Dapat matagal na rin itong pinag-usapan. Kaya lang, mismong si Chis Escudero ay lagi niya itong dinidelay. At kung sino pa ang mga taong kanyang dinidiin dito na nagdi-delay nitong kaso ni Sara Duterte. Di ba? Na dapat imbis na matapos na ito, na napag-usapan na ito noong June 2. Di ba? Dinelay nila ng dinelay. Kaya ngayon, marami pong nagrarally ngayon sa Senado na gusto nila talagang ma-impeach. Hindi lang na maituloy ang kaso ni Sara Duterte, kundi gusto na talaga nilang ma-impeach itong si Sara Duterte. Di ba? Paano na paakyat na ng paakyat yung galit ng taong bayan. Hindi lang nasasabihin ng taong bayan na maitutuloy ito, ituloy na itong impeachment. Kundi ang sinisigaw ng tao na impeach Sara. Impeach Sara na. Ibig sabihin doon, hindi lang na gusto ng tao na maitutuloy, kundi impeach Sara na talaga. 'Di ba? Pero naman itong iba ay sinasabi din nila, no? Gusto nilang pag-usapan na ito sa Senado para malaman natin kung ano talaga ang tinatagong lihim ni Sara Duterte dito sa confidential fund at hindi lang 'yun ang dapat pag-uusapan. Marami pa siyang mga pera o salapi ng taong bayan na nakuha na dapat talagang pag-usapan dito sa Senado. 'Di ba? Maraming nagsasabi dito, ma-impeach man o hindi, acquittal man siya o ma-impeach man siya, basta malaman natin kung ano ba talaga, kung saan napunta itong confidential fund na kanyang kinuha. Diba? Saan napunta ito? Sa 11 days lang, naubos ang pera na 125 million. Grabe yung pera na yun. Samantala mo kung ginastos natin yun, ginastos niya sa mabuting pamamaraan dito sa pagtulong sa DepEd, no? DepEd, ay malaking tulong ito. Pero biglang naglaho itong perang ito
na confidential fund na imbis na itulong niya, within 11 days ay ubos agad ang pera. Oh, 'di ba? Kaya doon tayo magtataka. Kaya gustong-gusto na ng tao itong pag-usapan na matuloy itong impeachment dahil hindi talaga, sabi ni Riza, no? Whether you like it or not, ituloy itong impeachment dahil sa ayon sa konstitusyon ng Pilipinas, kung kailangan talagang pag-usapan ng impeachment, no, bukod doon sa inyong legislative na pinag-uusapan diyan sa Senado, ay kailangan talagang pag-usapan itong napaka-importanting impeachment trial ni Sara Duterte. Dahil hindi ito basta-basta lang, kundi isang espesyal na kaso na dapat pag-usapan ito sa Senado dahil napakalaking pera ang nawala sa confidential fund para sa DepEd. O, di ba? Kaya, yan ang sigaw ngayon ng tao na dapat talaga ituloy ito. No? Hindi siya pwedeng iurong at hindi siya pwede talagang i-dismiss itong kaso na ito. Di ba? Kasi yan ang trabaho ng mga senador na kailangan tignan kung sino ang nagkakasala na mga government officials dito sa Pilipinas ay kailangan talagang mabigyan ng halaga na mapag-usapan ito kung may kasalanan ka. Kailangan mo talagang ma-impeach kung ano man ang klase ng official ka, di ba? Na posisyon. Kaya kailangan talaga pag-usapan at hindi pwedeng i-dismiss itong kasong ito dahil wala sa pinag-usapan ng konstitusyon na i-dismiss ang klase ng mga problemang katulad nito kay Sara na napakalaking pera ito na nawala sa Pilipinas. Kailangan ituloy itong impeachment trial na ito ayon sa ating konstitusyon sa Pilipinas. Hindi ko maano kung 1987 ito, no? Nagmula itong mga impeachment na ito, no? Na kinakailangan talaga matuloy itong mga impeachment at walang sinuman na mga official diyan sa Senado na ipa-dismiss ang kasong impeachment na ito kahit kanino. Kailangan talagang pag-usapan ito sa Senado para malaman ng taong bayan kung ano ang pinagkakagustusan ng salapi ng taong bayan, no, di ba? Kaya kailangan mapag-usapan 'yan. Kaya basahin natin itong mga komento ng mga tao rito, napakadami talaga. Basahin na lang yung resolution. Oh, I understand everything. di ba? Oh, ito yung mga babasahin natin, ano. Iba't ibang mga komento dito, siguro may mga DDS din dito, may mga anti-Duterte, may pro-Duterte, pero basahin din natin, ano. Sabi ganito, sa una, bakit gusto mong ibasura dahil gusto nyo ang katiwalian? Sabi ni Apps Pano, no? Gusto niya ibasura, gusto niya i-dismiss. Kasi para, malay natin, di ba? Baka may mga kasabwat dito, no? Ng matataas na opisyal na nakatanggap din ng confidential fund. No? Kaya ayaw nilang mabuksan itong kaso na ito kasi nga baka merong mabubuko na kung sino man ang nakatanggap ng pera dito, di ba? Maaari 'yon. No? Sabi naman ni Gerardo Mendoza Rosa, ICC gusto ni Bato malapit na malapit na daw, no. Yun na nga rin, nag-aabang na rin ng ICC dito siguro sa tamang panahon. Baka hulihin na rin itong si Senator Bato. Yan, no. Pero kaabangan pa rin natin yan. Syempre dahil pag-uusapan pa itong impeachment na nalalapit na sa June 11, yan ang ating tututukan dito. Sabi naman ni Greggy Dolero, self-explanatory or self-serving. Mahirap to, no? Kaya kailangan talaga, meron ka rin copy nung dismissal na order na yon na pinapadismiss nga ang impeachment trial ni Sara Duterte. Pero napakadelikado nitong ginawa ni kung sino man ang gumawa nito, may akda nitong dismiss na itong kaso na ito dahil mapapahiya. Dahil wala ito sa konstitusyon ng Pilipinas na kailangan i-dismiss ang mga klase ng kaso, napaka-importanting kaso na kailangan talagang pag-usapan ito sa Senado, no, itong impeachment, no. Walang sino man ang magdi-dismiss nito dahil bawal 'yan, no. Sabi naman ni Brad Nelson Tagabi, drug lord muna bago ang bangag. O, sino yung sinasabi niya ritong bangag, no? Ang kanyang nire-refer dito ay si Marcos ba ang sinasabi niyang bangag dito, no? Pero mga fake news ang kanilang mga sinasabi na bangag, no? Drug lord muna bago ang bangag, no? Dapat patunayan nyo kasi nga fake news itong ginawa ni Roque na naglabas siya ng video na hindi AI ito, no? AI itong sinasabi nilang bangag video na ito. Alam nyo, sa totoo lang, alamin nyo muna kung sino ang tunay na bangag, no? Sino ba ang drug lord talaga ng Pilipinas? 'Di ba nakakulong na sa dahig? Yun ang boss talaga ng drug lord sa Pilipinas. Nakakulong na sa dahig. At
malabo na siyang makalabas within 30 years, no? Sabi nga nila 110 years old na daw bago makalabas ng dahig at makauwi ng Pilipinas. Hindi pa natin alam. Ang sabi ng mga ibang vlogger ay baka abo na o baka tuwid na ang paa bago ilabas sa dahig. Yun ano? Yun ang sabi ng mga ibang vlogger diyan, no? Sabi naman ni Antonieta Elisan, malapit ka na, iiyak ba to? Talagang sabi nga, nagpapaalam nga sa mga apo niya, sa mga iba niyang video. Sabi niya magpapaalam na daw siya sa kanyang mga apo at sa kanyang mga anak dahil malulungkot na daw siya pag kinuha siya ng ICC. Totoo talaga mangyayari yan. Malapit-lapit na, di ba? Sabi naman ni Ira Mudge, Ike ni Love, people power na. Hindi naman natin masasabi ditong people power na kasi nga hati ang mga tao rito, no? Merong anti-Duterte, may pro-Duterte din, no? Kaya maaaring ang magrarally lang dito yung mga anti-Duterte na gustong mag-impeach kay Sara Duterte. Yun lang yung magrarally diyan, no? Yan na yung magiging resulta niyan, ano? Sabi naman ni Shoni Magdaong, okay lang yan, next in line naman kayo. Tama yan, ano? At hindi naman natin na maitago na talaga na next in line na talaga itong si Senator Bato na mapatawag dito sa ICC talaga, no? At maimbestigahan din siya tungkol dito sa AJK na nangyari. Sabi naman ni Marcos Basco sa si Valencia, next in line. At tapos na tayo dyan, Joseph Susilia, finish na, iyak na sila. Totoo yan, no? Kasi nga, pilit nilang tinatago o pilit nilang i-dismiss itong kaso na impeachment dahil takot na sila. Takot na sila na malaman na kung sino-sino ang nakatanggap ng confidential fund. Ang sabi nga dito, no, ng ibang mga komento na si Sara Duterte hindi takot ma-impeach. Yun ang sabi. Ang kinatatakot ni Sara Duterte na mabuksan ang confidential fund at yung pera na ninakaw nila sa kaban ng bayan kung kanino nila pinagbibigay. Yun ang kinatatakot nila na maraming masasangkot dito sa pera na nawala. Hindi siya natatakot na ma-impeach. Ang nakakatakot dito, yung mga taong kasabwat na malalaman at mabubuko sa Senado. Yan ang kinatatakot nila dyan. Maraming madadamay. Diba? Sabi naman ni RJFS Di Nuevo, sa 2090 na lang na impeachment. Anong 2090 ka dyan? Ano? Tapos na yung kaso ni makawala na yung si Digong. 2090 ka dyan. Dapat ngayon pa lang imbestigahan na, i-impeach na kung sino man ma-i-impeach dyan, no? Pag-usapan dahil ito po ang impeachment, isa po itong trial, no? Dahil napakalaga sa institusyon ng Pilipinas na dapat sundin yan para magkaroon talaga ng tamang proseso ang batas sa Pilipinas, diba? Hindi pwedeng ipagpaliban yung impeachment na yan dahil noon pa man din ay meron ng batas na ganyan, no? At sana maintindihan din ng ating mga kababayan ito, no? Sabi naman ni Marlon Castro Puertes, no? Yan ang dapat, no? Dapat talaga pag-usapan itong impeachment. Sabi ni Renz Pedrosa, hudas na senador. Pag madagdag ka sa warrant sa ICC, iyak ka. Dagdag na nga po siya at next in line na nga po siya ang hulihin ng ICC dito, no? Marami talagang nagagalit, no? Sabi naman ni Helen Concept, hudas na ito. Yan kasi binoto, wala namang silbi, pasahod ng taong bayan ang siniserbisyuhan, pamilya Duterte lang. Totoo po yan, ano? Sa panahon ngayon, no, itong kasalukuyan na taon, no, nakikita na natin sa mga senador na isang tao lang talagang pinagsisilbihan nila at hindi sila nagtatrabaho para sa taong bayan. Kung ano man ang kanilang mga proyekto, kung ano man ang kanilang dapat gawin na itaguyod o gawin na batas para sa ating bansa. Hindi na po sila nagtatrabaho kundi labas-pasok sila ng bansa para dumungaw sa dahig o puntahan si Digong, no? Yun na lang ang trabaho nila. Sila ni Robin Padilla, di ba? Pabalik-balik na lang sa dahig. May wala na po silang trabaho. Sayang na po ang ating binabayad sa kanila, no? Pinapaswelduhan natin sila para magtrabaho sila, pero ang ginagawa nila, nagtatrabaho sila para sa isang pamilya lang, kundi ang mga Duterte, di ba? Hindi na sila nagtatrabaho para sa ating bansa. Wala na silang nagagawang batas. Kundi ang ginagawa nila kung paano nila i-dismiss ang kaso sa impeachment ni Sara Duterte at kung paano nila mailalabas si Digong, no, yung tatay nila. No, sabi nga ng narinig ko kanina sa isang vlogger, no, awang-awa kayo kay Digong, tatay Digong ninyo. Pero naawa ba kayo sa mga tatay nyo? Naaawa ba kayo sa mga tatay ninyong matagal na ninyong hindi nakikita? Oh, 'yun ang sabi nga, 'di ba?
Sabi naman ni Alan Castromero, isa rin sa nagpapagulo ang mga senador, dapat abolish na yan, no? Alam niyo, sa totoo lang, nag-comment na rin ako na dapat i-abolish ang senador, ang Senado, no? Pero hindi pa rin natin pwedeng i-abolish ang Senado kasi yan ay isa rin sa mga gumagawa ng batas, no, sa Pilipinas. Hindi lang po ang Kongreso ang gumagawa ng batas sa Pilipinas, kundi pati ang Senado, no? Kaya lang nagkataon lang po talaga na ang Senado, ang mga senador, no, ay nahahati sa dalawa, no? Kaya mga loyalista ng BBM at mga loyalista ng Duterte. Kaya po hindi na natin malaman kung nagtatrabaho na sila o hindi, di ba? Kasi nagkakampi-kampihan na sila eh. Nagkakampi-kampihan na sila eh, di ba? Kaya wala na silang nagagawang batas sa Pilipinas. Oh, eto, magbabasa po tayo ng 4 pa na comment dito. Sabi ni Crispin Concepcion, impeach na rin itong dalawang bugok. Si Attorney ba sila? Naintindihan ba nila ang nakasulat sa konstitusyon? O pretending na marurunong sila? O sobrang bibo ba na wala sa hulog? Ito po, no, para sa akin, ano, yung mga senador na hindi naman po attorney, ay kulang po yan sa mga kaalaman. At yung mga binabasa lang po nila ay doon sa mga konstitusyon ng Pilipinas o mga batas sa Pilipinas. Yun lang po ang alam nila. Pero kung tungkol dito sa mga kaso, dahil hindi naman sila attorney, kulang po at hindi sapat ang kanilang mga kaalaman. Kahit nasabihin na natin senador yung mga yan, kulang pa rin ang mga kaalaman nila kung hindi sila attorney. Diba? Iba kasi yung mga senador na attorney talaga kasi may mga kaalaman yan. Pwedeng gawing bulahin ang tao, pwede nilang laruin ang Senado, no? Pwede nilang lokohin ang taong bayan. Pwede pong mangyari yun pag isa kang attorney. Kasi hindi naman sabihin na natin na attorney ka, kakampi ka talaga sa totoo. Meron talagang attorney na hindi talaga nagsasabi ng totoo dyan. Kasi marunong na silang bumaliktad sa tao. Marunong na nilang ipasok sa kanilang mga bulsa ang kanilang mga sinasabi na hindi totoo, no? Kaya mas maiging mamili tayo ng mga senador na may mga kaalaman, yung tapat talaga sa bansang Pilipinas, di ba? Dapat talaga. Kasi mga tao kasi ngayon, no, pag sinabi mong kilala ito famous itong senador na ito, hindi na po nila binabasa yung yung ano nito, no, yung background nito, no, kung ano bang nagawa sa Pilipinas nito, ano bang batas na isinulong nito sa Pilipinas, hindi na po nila tinitignan yan. Ang kanila lang, basta famous na senador, iboboto na kaagad kahit na mali, no, kahit na mali ang mga ginagawa, di ba? Ganon sa Pilipinas eh. Ang mga tao, tanungin mo, sino paborito mong mga senador? Yung famous lang ang kilala nila. Pero hindi na muna nila tinitignan yung background niyan kung ano ba talaga ang batas na sinulong o ang batas na talagang ginawa niya sa Pilipinas. Yun po ang kulang sa ating mga mamamayan, no? Hindi na po nila pinag-aaralan kung sino ang karapat-dapat ng mga senador na pwede nating iluklok. Katulad niyan si Bato, no? Si Bato nanalo. Kulang pa ang kalaman ni Bato. Hindi naman natin minamaliit na pulis siya, pero kulang talaga ang kanyang kaalaman bilang senador, 'di ba? Kasi naging senador ka lang eh. Ibig sabihin, pulis ka, nanggaling ka sa pulis, tapos naging senador ka, pero yung pinakabatas ng Pilipinas talaga, yung constitution talaga, kung saan talaga nagmula, ay hindi mo na yon pinaniniwalaan at hindi mo talaga sinusunod yun, no? Parang meron kang sariling constitution na gagawin mo yun, katulad niyan, no, na dapat pala talaga hindi pwedeng i-dismiss ang kasong impeachment na trial para kay Sara Duterte. Gumagawa sila ng paraan para ma-dismiss ito, no, na hindi talaga pala pwede yun. Dahil isa pa doon ay naipasa na ito ng mga kongreso sa Senado ng February pa. Ngayon, sasabihin nila na mabagal daw ang kongreso magbigay ng mga papeles na ito sa Senado para ma-ruling na kaagad, di ba? Dapat sana itong June 2 pa lang pinag-usapan na yan, napakadami ng araw na sinayang ng mga senador na ito, 'di ba? Para ma-delay lang, 'di ba? May pangatlong katanungan pa tayo rito, si Jeff Tan. Dapat lang siguro kumilos na ICC para magkaalaman na, no? Sigurado talaga ako pag once na ito ay dinampot na si Senator Bato ng ICC, hindi na talaga ito makakapunta pa sa impeachment trial, no? Kasi wala namang pakialam ang ICC kung anong posisyon ka, no? Kung ano ang yung katayuan mo na posisyon opisyal sa Pilipinas, wala silang pakialam. Basta sa human rights na kasabwat ka roon,
ay pwede ka talagang damputin anytime, no? Meron pa tayong dalawa, no? Walang kwentang batugan, no? Ang dami na pong galit kay Bato. Yan. Ito naman si Alfred Suprina. Ito last na po tayo. Let the truth reveal. Sayaan na lang na magumpisa ang hearing kung wala ka namang nagawa. Bakit matatapot gaya kay Senador De Lima? Hinarap niya at di nagtago gaya ni Harry Roque. O, di ba? Tama yun. No, totoo naman talaga din na hinarap ni Congresswoman Senator Leila De Lima ang kanyang kaso at hindi niya ito inurungan, no, na talagang matagal siyang nakakulong. Ilang taon yun? 7 years ba? Tama ba ako? 7 years? No, comment down below kayo kung mali ako, no? Amakin mo, no? Nakulong siya na hindi niya naman nagawang kasalanan yun. Talagang pinagbintangan siya at idiniin, no, nung time ni Duterte, si Leila De Lima. No, nakulong siya sa hindi niya ginawang kasalanan. 7 years yata yun, no? At ito naman si Roque. Si Roque po ay nagtatago, pero malapit-lapit na ring mahuli yan, no? Kaya abangan-abangan natin. Kaya hanggang dito na lang, please. Suportahan niyo po itong ating YouTube channel, Master PH po. Comment down below kayo, like at subscribe. Yan, maraming salamat.